Hindi pala na-take yung umpisa. Hindi ko naman uulitin yun. Wala nang take 2. Parang ano yan eh, pananampalataya. Walang take 2. Take 1 lang. So ituloy natin to. Are you a finisher? Yun ang tanong sa atin ng Panginoon. Are you a finisher? Kasi alam nyo sa marathon, kapag nagkaroon ng marathon, madami kayo dun eh. May bayad yun. Kasi binibigyan ng presyo ang mananalo dun eh. Ngayon, kapag ikaw naging finisher, bibigyan ka ng pinakatinatawag na t-shirt, may nakalagay doon, the finisher. Tapos kung ikaw ang first prize, may first prize. Ewan ko kung may trophy pa ba yun? Medal lang. So, ibig sabihin, napakahalaga nung manalo ka sa larangan ng finishing na yun. So, hindi mahalaga yung pagsisimula eh. Ang mahalaga yung pagtatapos. Sabi sa Ecclesiastes 7:8. Maigi ang wakas ng isang bagay kaysa pasimulan niyaon. At ang matiising loob ay maigi kaysa palanong loob. So napakahalaga nung pagtatapos. Kaya nga, He is the author and the finisher of our faith. Yun ang karakter ng Diyos eh. Sisimulan niya, tatapusin niya. Wala siyang sinimulan na hindi niya tinapos. Di ba yung 6 days na pagkakali ka, natapos on the 7th day, nagpahinga siya? So malapit na tayo magpahinga. Kailangan tapusin natin ito 6 days na to. We're in the last days na eh. Kailangan na talagang maging focus tayo, ang atensyon, ang prioridad natin, yung matapos ng lakbay na ito. Sabi sa Galatians 3:3. Napakamangmang na baga kayo? Kayo nagpasimula sa Espiritu, ngayon magpapakasakdal kayo sa laman? You begin in the Spirit and you end up in the flesh? Maraming ganyan sa iglesia natin. Nagsimula sa Espiritu, natapos sa laman. Pero tayo nalalabi, hindi tayo magtatapos sa laman. Makikipagbaka tayo na mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Nasa 2 Timothy 4:7 yun. Sabi ng Hebrews 10:38. Ngunit ang ating lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng ating kaluluwa. So, yung pag-urong, dapat wala na sa isip natin ang pag-urong. Ang kailangan, yung helmet of salvation. Nakapokus tayo, may helmet ka na nakapagkit na sa isip mo, yung salvation ng kaluluwa mo. Kasi yun ang isusuot mo, yung helmet of salvation. Para wala na. Kasi madali tayong pabaguhin ang isip ni Satanas. Ito kasi ang battlefield ni Satan, yung isip eh. Madali tayong magbago ng isip. Kaya sabi ng Diyos, i-helmet mo yung salvation. Ang maging priority mo, salvation. Para lagi nasa isip mo ang salvation. So lahat ng gagawin mo, lahat ng bibigyan mo ng attention para sa salvation. Kasi meron ka ng helmet of salvation. Sabi ng Hebrews 3:6, dadapot si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. So tayo pala daw ang bahay ng Diyos kung mananatili tayo hanggang sa katapusan. So kung hindi ka mananatili sa hanggang katapusan, hindi ka magiging bahay ng Diyos. Hindi ka makakarating doon sa langit. Kasi ang tahanan ng Diyos at ang Ama, si Kristo, tayo at ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi ko sa inyo, sasakay tayo sa train eh. Kasi yung release ng train, papunta sa langit yun, dire-diretso yun. Wala naman liliko doon o kakaliwa eh. Sa kanan o kaliwa. Yun ang salita ng Diyos eh, yung release. Ngayon yung train o yung car na nakalagay doon, yun ang iglesia. Ngayon, doon tayo sumasakay sa loob ng train at ang gatong ng train na yun, Espiritu Santo. Holy Spirit lang yun. So, ang Holy Spirit, sabi niya, ang sinasabi ko lang, yung narinig ko. So, wala siyang idadagdag o ibabawas na salita. Yung narinig niya sa Ama at sa Anak, ay lang ang tuturo niya sa atin.
Kaya ang Espiritu Santo ang gumagabay sa atin sa araw-araw. So yung Exodus na magaganap, kailangan tapusin natin yon. Lagi nga tayong kakain ng mana, iinom ng tubig sa bato. Huwag na huwag tayong magsasawa sa salita ng Diyos. Kasi kapag bumitaw ka sa salita ng Diyos, baka bumaba ka sa train. Pag bumaba ka sa train, patay ka. Alam niyo nung araw sa Australia, may mga bus ranger dyan kung kilala niyo si Jesse James. Bata pa yun, pero bus ranger, hold-upper ng train yun. Itong sina Kelly Brothers, mga hold-upper din sa train niya. Maho-hold up ka doon. Kaya huwag kang bababa. Huwag kang bababa ng train kasi wilderness yun, disyerto yung dadaanan Saan ka kukuha ng pagkain nang iinumin mo? Manatili ka sa loob ng iglesia dahil dire-diretso lang yun, papuntang langit, na ang batayan ng buhay natin, Word of God. Na ang magpapalakas sa atin, magpapanatili, Holy Spirit. So wala tayong gagawin kung hindi manatili. Nagiging part tayo ng Panginoong Hesus kung mananatili tayong tapat hanggang wakas. Natutugon sa Kanya hanggang wakas, sabi sa Hebrews 3:14. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo. Kung ating iingatang matibay, ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. So magpapakatatag ka at magpapakatibay. Huwag na huwag kang papayag sa kalaban na sumuko o umurong. Kasi ang ating spirito, justified na Sabi sa Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at ng mga espiritu ng taong ganap na pinasakdal. So ang ating espiritu, pinasakdal na, perfect. So ang kaluluwa na lang ang perfect. Yung ating katawan, nandyan ang lahat ng kasalanan. So nasa gitna kaluluwa. So makikipaglaban ang kaluluwa sa laman. Sapagkat ang espiritu ay magkalaban sa laman. So naiipit yung kaluluwa natin. So ano ka? Saan ka? Sa meron, sa wala? Sa Diyos ka ba o sa demonyo? Sa gabi ka ba o sa araw? Ano ka? Sabi sa 1 Peter 2:11. Mga minamahal, ipinamamanhi ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay na kayo'y magsipagpigil sa mga masasamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. So sa ating paglalakbay, papunta sa promised land, nakikipag-away ang kaluluwa sa laman. So pipigilan mo ang laman, sabi. Huwag kang papayag na kumilos ang laman pagkat kaya mo na. Meron ka ng bunga sa ikababanal at mapipigilan mo to. Kaya sa ating paglalakbay, pigilan mo yung gawa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. At kapag ang kaluluwa natin sanay na sa finality, gusto mo na talagang tapusin, sanay ka na. Pag nag-urong ka, nililinis mo yung table, tuyong-tuyo. Pag nag-urong ka sa lababo, nililinis mo sa lababo. Pag kumanta ka, nagsisimula ka, tapusin mo. Pag nagkitara ka, simulan mo, tapusin mo. Kasi pag hindi ganito magiging karakter mo, baka hindi ka makapagtapos. Wala ka sa graduation. Ang pinakamahalaga, graduation. Kahit matanda ka na. Sa TV nga, nakikita ko, tanda na, gumagraduate ng elementary, high school. Ang gusto niya, makapagtapos siya. So, yun ang pinakamagandang karakter. Kahit matanda ka na, okay lang. Ang importante, tapos ka. May credential ka, may pakikita kang ebidensya. Yung hindi ka nakatapos, ano credential na ipapakita mo? Bitin So, ayun ang doon tayo sinasanay ng Diyos. Be diligent in hoping to the end. Sabi sa Hebrews 6:11. At ninanasa namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon din sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. So, yung pag-asa nating nakikita, hanggang katapusan yun, magsikap ka at magpagal. Tapusin mo yun. Tatapusin mo yung pag-asa na yun. Kasi yung pag-asa na yun, sigurado yun kung mananatili ka sumusunod. Kasi we must be a finisher. You must be a finisher. Sabi sa 1 Corinthians 9:24. Hindi ba ganyo nalalaman
na ang mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbo lahat, ngunit iisa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Magsitakbo kayo ng gayon upang magsipagtamo kayo ng gantimpala. So lahat ng tumatakbo sa takbuhan ito, pag natapos mo, tatanggap ka ng gantimpala. Hindi mo natapos, di walang gantimpala. Ba't ka papayag na hindi mo tapusin? Para saan pababuhay? Sabi nga ni Pablo, binaliwala ako na buhay ko, matapos ko lang itong landasin na to. Itinuturing ng basahan ng lahat ng bagay, matapos lang natin itong landasin na ito. So, ganun din tayo. Sabi ni Pablo, imitate me, for I have imitated Christ. So, we are going to imitate Pablo. We are going to imitate Paul. English, Tagalog. Sabi ng Philippians 3:14, ang hirap nung hindi na nag-i-English. Imitate Pablo, no? Hehehe. Yun ang madalas kong makikita sa mga Facebook. Hehehe. At saka alam nyo, yan, Facebook na yan, napapansin ko, ano yan pag-steam ng ego. Puro pagyayabang. Pagpunta mo sa restaurant, pipicturan mo yung kinain mo, tapos mo sasabihin mo, we are here. We lunch, we make dinner to our family, we lunch. Puro yan steam ng ego, pagyayabang. Pag napunta ka sa Boracay, pipicturan mo lahat. Pati yung mga nandong batong maitim, pipicturan mo, sabi, we are on Boracay. Pagpunta mo sa isang lugar, sa Hong Kong, pipicturan mo lahat, tapos magse-selfie ka. Tapos, ipopost mo yun sa Facebook, titignan mo kung sino yung maglalike. Pag isa lang, malungkot ka. Kailangan lahat naglalike. Galit ka doon sa hindi naglalike. Ganon, sabi ko, tinumutong kamunduhan na to, no? Ako minsan napupunta ako doon, nadadamay din ako, sabi ko, parang gusto kong magyabang. Sabi ko, parang may mali sa Facebook. Parang hindi tama ito. Sakop tayo. Alam niyo, pagdating ng Antikristo, wala na siyang problema. Bakit? Halos lahat nasa Facebook. Pag kinuha niya lahat ng pangalan, i-google lang. Meron kang Google account ang Google, konektado sa Facebook, sa Twitter, sa lahat. Ang daming connected ng Google. Hindi mahihirapan ng Antikristong hanapin tayo Bakit? Nasa internet Lahat ng pangalan natin may record na At saka ngayon nakita niyo yung camera, yung CCTV all over the world, di ba? Lahat naka-CCTV. At saka alam niyo ba ngayon na may lumalabas na ngayon sa US, yung tinatawag na radio frequency identification, yung pinaka-index ng daliri na dinidikit ganon. Pag bili mo halimbawa sa supermarket, yun na lang. Tapos naglalagay na sila ng microchip. Kasi sa kanila naglalagay na ng microchip. Kasi yung mga may Alzheimer's, baka makalilimot, nandun na yung mga records. O kaya na-aksidente ka, wala kang dalang pitaka, wala kang identification. Doon na nila tinitignan. So, gano'n na ngayon sa US. Cashless society na. At ginagawa na nila ito sa Kongreso na lalagyan na ng chips lahat ng tao. Lahat ng record nandun ka, pangalan ng tatay mo, trabaho mo, driver's license mo, SSS number mo. So sa isang chip na yung kompleto. So ito na Ito na yung tatakan, susunod niya 666 na Tatatakan na sa kamay o kaya sa noo. Kasi kaya bakit tatatakan sa noo? Yung iba walang kamay Di ba may mga taong walang kamay putol. O saan mo tatatakan yun? Sa noo. Kaya pag may kamay ka, sa kanang kamay ka tatatakan. I-scan lang sa computer yun. Halimbawa, bibili ka sa restaurant, kakain kayo, magsa-selfie kayo doon, picture-picture, sabihin nung nandun na waiter, may I-scan your right hand, sir? I-scan yun Pag-scan na gano'n, lalabas ang deduct it from my account. Gano'n na lang Papagpapasok kayo ng sine, dadaan lang yung kamay nyo, isuswipe nyo lang yun. Hindi na yung ATM ang isuswipe mo, kamay mo. Ayun na yun kapag wala kang kamay, di sa noo. Hindi na mapepegi Sino? Wala na ring hold-upper. Kasi hold upin mo? Yung microchip sa kamay niya. Wala nang pera. Ano pa? So, yung krimen, bababa. Maghahari ang Antikristo sa buong mundo. Gagawa ito ng one world government, one form of religion, one form of money. Sa Europe, meron na yung Euro money. Yung Euro money nila, sa Europe lang ginagamit, sa community doon. Darating ang panahon, buong mundo na yan Sakop na ng internet ang lahat, pati bata ngayon. Lahat ng bata ngayon, alam nyo, ang galing gumamit ng tabs. Ng internet. Yung matatanda, bobo. Bakit? Hindi nila generation yun So ito yung generation ng matatalinong pang-computer, pang-robot, ang mga bata.
Hindi na nakakapaglaro yan, nakakapunta sa bukid, o Matagataya, o yung Lukson Lubed. Wala na. Ang hawak niya sa umaga, tabs. Sa tanghali, tabs. Sa gabi, tabs. Kaya yan, paiinumin mo yan ng tabs. Magkakasakit yan. Ganon ngayon. Kita niyo yung ginagawa ng teknolohiya sa huling panahon? To and fro, ang bilis. Pag meron kang internet, may wifi ka, may cellphone ka, o pag meron kang Dropbox, halimbawa, nandun ka sa US, nandun ka sa Visayas, sa Mindanao, ang dala mo lang, cellphone, wala kang laptop, ilagay mo lang sa Dropbox, nandun na, nakarecord na sa desktop mo, nakarecord na sa cellphone mo, nakarecord sa tabs mo. Gaano kadali? Ito lang natin itong bakit gobyerno, ang bagal pa sa ganyan. Pero meron na, yung register of deeds, meron na. Siguro Dropbox ginamit nila doon. Makakakuha ka ng register ng lupa mo, kung nandito ka, kung nasa Cebu lupa mo, pwede na, maaring ginagamit na nila yung Dropbox na yun. Madali na buhay ngayon, electronically. So, ito yung gumugulo sa atin eh. Hindi tayo papayag na ang sistema ng sanlibutan, agawin tayo o harangan tayo. Magpapatuloy tayo, sasabay tayo. When you are in Rome, do what the Romans do. Naka-Facebook sila, di naka-Facebook tayo, huwag ka na magpo-post ng masama. Eh kasi maganda yung Facebook din eh, tsaka yung tabs eh. Kasi si Albert, si Didi, si Ana, si Janet, nasa abroad. Pag ito mamaya, nai-record ko na sa YouTube, ipapasok ko na sa Facebook yan, makakarating na sila yung mensahe. So maganda rin eh, nagagamit sa kabutihan itong teknolohiya na to sa huling araw. Kasi hindi sila nakakapakinig ng preaching, o nakakapakinig, para lang din silang nandito eh. Bubuksan lang nila yung Facebook nila, o kaya yung YouTube. Eh ako, hindi pa ako sanay, nag-aaral pa ako na kung ano-ano, eh bobo din ako sa computer, anong malay ko ba dyan? At parang sa pagpapastor, anong malay ko ba sa pagpapastor? Buti na lang may Espiritu Santong nagtuturo. Yun ang pinakamalaga eh. Kasi naghahanap din ako ng mga turo sa internet na katulad ng aral ni Brother Manny. Talagang wala pa rin ako makita talagang revelation ng iba. Kahit may Brother Manny lang ako nakarinig ng revelation ng renovation. Yung pagkatapos mo mag-born again, justified ng Espiritu mo, i-renovate yung kaluluwa mo sa Titus 3:5. Alam nyo, dito, bumabaksa ka maraming pastor, maraming iglesia. Hindi nila nakita yung revelation sa Titus 3:5. Na hindi dahil sa gawa, sa katwiran, na ginawa natin sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Tumitigil na sila dun. Meron tong may kasunod pa to, at pag na-born again na sila, tinanggap nila si Kristo, ligtas na sila. Eh, meron tong ate. At sa pagbabago ng Espiritu Santo, renovation of the soul. Kaya nga yung Hebrews 12:23, binanal yung Espiritu natin, hinayaan ang katawan na nandyan ng kasalanan para makipaglaban yung kaluluwa. So, mananampalataya, ngayon aasa ka, Diyos ang gagawa sa iyo, tutulungan ka. So, nandun yung reward sa magpapagal. Kailangan mo magpagal. Sabi sa 2 Timothy 4:7. Sabi dito, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Kita niyo yung landasin ni Pablo. Natapos ko na, sabi ni Pablo, ang aking takbo. Kasi ang utos sa kanya, sa hentil siya, magiging apostol eh. Guro at apostol ng mga hentil. Natapos niya talaga takbuhin niya. Si Brother Manny natapos, kaya nga kinuha na eh. Tayo hindi pa tapos eh, buhay pa tayo eh. Pero habang buhay ka, bakit ka pa binubuhay? Ecclesiastes 12:13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Lahat ng aral ng apostol sa iglesia natin tungkol sa salvation, narinig na natin. Paulit-ulit na lang. Ikaw ay matakot sa Diyos.
Ito hindi paulit-ulit ito, lagi. Lagi kang matatakot sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So ito ang buong katungkulan natin. Kaya ka pa binubuhay para matakot sa Diyos. Sundin mo lahat ng utos. Pero kung ikaw ay hindi makakasunod na talaga at ligtas ka, kukunin ka na. Kasi ang kamatayan nasa kamay lang ng Diyos eh. Natatandaan niyo yung nakasulat sa Matthew 10:29? Yung sparrow, ano ba sa Tagalog ng sparrow? Langay-langayan? 1 cent nun, sabi sa 10:29. Hindi baga ipinagbibili ng isang beles o parting, sabi parting. 1 parting. Ang 2 maya at kahit isa sa kanila hindi mahuhulog sa lupa kung hindi pahihintulutan ng inyong ama. So ang kamatayan, nasa kapahintulutan ng ama. So walang mamamatay sa lupa na hindi pinahintulutan ng Diyos. Pag may namatay, gusto na ng Diyos yun, pinahintulutan na niya, kalooban na niya yun. Kung merong pamilyang nababaon sa lindol, pati yung mga anak, kalooban na niya yun. Kasi itinakda sa tao na minsan bubuhay, minsan ding mamamatay. Pero may itinakda rin na hindi mamamatay. Pero merong itinakda talaga ang Diyos sa bawat tao na mamamatay. Pero kung matatakot ka sa Diyos at magsusumikap ka sumunod, pahahabain pa ang buhay mo. Nasa Hebrews 9:27. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay, na minsan at pagkatapos nito'y paghuhukom. So, hindi predestination ng tao mamatay, itinakda lang. Ang predestination natin sa langit. Kaso mayroong mga hindi sasampalataya. Pero may itinakda na sa kamatayan. Itinakda na ng Diyos yun. Kaya kapag ikaw ay gusto ng Diyos na pahabain ang buhay mo dahil masunurin ka, pwede niya. Pero kung ikaw naman ay hindi masunurin, pwede naman niyang paiksiin. Kasi siya may hawak ng buhay. Nilikha niya tayo eh. Sino kang ko-question? Sabi sa Romans. Sino ka o tao ko-question sa Diyos? Nilikha ka lang niya eh. Para kang alikabok na nilagyan ng tubig na hinulma na naging tao, iwinangi sa Kanya. Sino ka magsasabi, Panginoon, bakit ganito lang kapiraso buhay ko? Ito nga itinakda eh. Kaya nga sabi ng Diyos eh, mas mabuti pa sa tao. Yung nalaglag na yung tawag nito, nag-miscarriage kaysa nabuhay ka ng maraming panahon, hindi ka naman naging, kaiga-igaya buhay mo. Sabi sa Ecclesiastes 6, o ang isang tao ay magkaanak ng 100, at anupat ng maraming taon, na anupat ang kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi na busog na mabuti. So ito ang ginagawa ng Diyos sa atin, binubusog yung kaluluwa na mabuti, na magkaroon na ng kapayapaan, katahimikan, kaluwagan ng kaluluwa natin. Kasi nga, hirap na hirap ang kaluluwa sa laman eh. Nakikipaglaban sa espiritu. Ngunit, at bukod dito, wala siyang pampalibing. Aking sinasabing maigi pa ang isang naagas kaysa kanya. Mabuti pa daw yung nalaglag ka na lang nung ikaw ay ibago'y silang. Kaysa nabuhay ka na matagal, wala namang kwenta buhay mo. Yung kaluluwa mo, hindi nasiyahan. Hindi nabigyan ng kapahingahan. Puro trouble. Puro kasakitan na lang. Kasi sa lupa, meron tayong pagsasanayang hirap. Eh di ang kaluluwa mo, hirap na hirap doon. Pero pag naging Kristiyano ka na, binibigyan ng Diyos ng kapahingahan ng kaluluwa. Sabi dito sa 30 na Ecclesiastes. At inihilig ko ang aking puso na hanapin at siyasatin sa pamamagitan ng karunungan ang lahat na nagawa sa silong ng langit. Mahirap na pagdaramdam na ito ang ibinigay ng Diyos sa mga anak ng mga tao upang pagsanayan. So dadaan tayo sa maraming kahirapan. Kailangan masanay ka. Ibinigay ang Espiritu Santo sa atin para yung kaluluwa natin makapagpahinga sa hirap. Masanay tayo sa hirap. Kasi yung katawan natin dadaan sa hirap. Hindi katulad ng mga mayayaman. Yung mararaming pera, hindi sila masyadong nahirapan. Bakit? Eh yung gantimpala, tinanggap na nila. Hindi na sila masyadong nahirapan. Sa dami ng pera kasi sabi, nasosolve lahat ng problema. Sa dami ng pera ng tao. Eh tayo mga dukha, tinawag tayo ng Diyos para bigyan ng kaluwagan ng kaluluwa. Para nang sa ganon, yung labanang nagaganap ng sa paglalakbay natin, haharang kasi mga kalaban eh. Katulad ng Israel, ang dami nilang pinatay na kalaban, mga Midianites, mga
Hebrew Knights, ang dami, puro mga knights. Puro kalaban nila. Pero nakapasok sila sa promised land, di ba? Kasi nandun ang focus ang attention, yung pagtatapos ng ministeryong binigay sa atin o yung binigay sa ating landasin. We must be diligent. Ito lang ang pag-asa natin, yung perseverance, yung pagpapagal, pagtitiyaga. Sabi sa 2 Peter 3:14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y sipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan, na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. So, pagsisikapan mo, magpapagal ka talaga. Dadaan ka sa daan ni Kristo, sasakay ka sa train. Sa iglesia, puro salita ng Diyos lang yun, dire-diretso. Pagtitiisan mo yun, hanggang sa matapos mo yung landasin. Sabi sa Joshua 23:8, kundi lumakip kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ng inyong ginagawa hanggang sa araw na ito. So hanggang sa araw na ito, basahin natin uli yan bukas. Hanggang sa araw na ito. So the Word of God is always today. And salvation is today. Today is the day of salvation. Hindi salvation kahapon. Laging today. So itong araw na ito, ano kayo? Sabi ng message ng prophet, ano ba kayo? Ano ba talaga kayo? Kasi tayo magdidesisyon. Napakalapit na ng araw. Alam nyo yung lahat ng pinakikita sa mundo, sa internet, sa lahat, nakikita nyo na ang malapit na ang pagdating ng Panginoong Yesus. So, ang importante dito, yung handa ka ba? Handa na ba kayo? Yun ang importante kasi sa lindol Alam nyo ba yung tinatawag na West Valley Port? Sa Marikina, dadaan sa Eastern Pasig, dire-diretso hanggang Northern Luzon, hanggang Visayas, Mindanao. Yung portion na yun, pag lumindol ng malaki, maaaring bumaksak yung kalahating parte. Part yan tayo, dito sa Eastern Pasig, kasama sa Marikina. Hindi ka na kailangan matakot doon. Bakit? May kapangyarihan ka magpigilan na kamatayan mo. Pero may kapangyarihan kang maghanda. Ihanda mo kaligtasan ng kaluluwa mo. Kasi ang binanal yung espiritu lang Banal na espiritu natin, yung kaluluwa. I-restore dyan, i-renovate, kaya isisilang na muli. Ang pagkatao mo, ang pag-iisip mo, damdamin mo at kalooban mo na nasa kaluluwa mo, babaguhin yan, i-restore, magiging katulad ni Kristo. So, ikaw ba nagiging katulad na ni Kristo? May finality na ba? Kanina, nag-urong na naman si Jembo, ano daw siya, magnininong. Sabi niya, sige, sabi ko, lumakad ka na, di nag-urong. Tapos sabi ko, tinan mo Jembo, wala ka na naman finality. Tinan mo, ang dumi-dumi ng lababo, ang dami, yung mga pangit, hugasan, hindi hinugasan, yung may mga mantika, yung sandok, ayaw hugasan. Hindi ko hinugasan, ayaw ko rin mag-urong nun Ang ginawa ko lang, pinanuhan ko ng tubig lahat, tapos nilinis ko yung lababo, kinuskus ko yung dumi. Di ang ganda tignan, may finality. Kahit may natirang marumi pa, maganda ng tignan. Pero pag walang finality, nag-urong ka, tapos pagkatapos mo maurong yung mahalaga, iniwan mo na, ayaw ko na. Walang finality. Maging character yun natin. Character natin, finisher of the faith. Yun ang pinakamahalaga, mga kapatid. Amen.